Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ay ano na bang mangyayari dito sa dalawang to? Ay di ba ito yung ito yung pinag-uusapan na posible daw maging tandem. Ito daw yung posibleng maging tandem o tambalan na pambato ng mga DDS eh. Ha? Tambalang Sara Marcoleta, yun yung kanilang pinag-uusapan eh. Ito yung kanilang pinag-uusapan. So paano na ngayon 'yan? Ha? Paano na ngayon 'yan? Mukhang wala na no. Yung iniisip na pambato ng mga Duterte ng DDS, si Sara Duterte, wala, malamang makukonvict ito. Yung iniisip din nila na magiging parang tandem ni Sara pang Vice President itong si Marcoleta ay wala rin. Makukulong ito. Napakalaki na ng posibilidad na makukulong na ito. Ay na pag nakulong ito, halimbawang 3 taon ang hearing ng kaso niyan. Paano pa siya makaporma niyan? Sa eleksyon sa 2028. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. At saka si Sara Duterte, pag na-convict yan sa impeachment, pag natanggal yan bilang Vice President, gugulong na rin yung mga kasong kriminal niya. Parang katulad yan mga kabunyog kay Erap. Kung maalala ninyo, si Erap noon, natanggal sa pwesto, napatalsik sa pwesto, pagkatapos kinasuhan na siya ng plunder. Si Erap, na-convict si Erap. Na-convict si Erap sa plunder. Kaya lang, in-absolute pardon ni Gloria. Ganyan din ang mangyayari dyan kay Sara Duterte. Kapag na-convict yan si Sara sa impeachment, matatanggal yan sa pagka-Vice President. Tapos yung kaso niyang plunder, gugulong na yon. Papagulungin na yan ni Ombudsman Boying Rimulya, yung plunder case at saka malversation, ang daming kaso ni Gloria ay ni Sara eh. Ngayon, pag lumabas na rin ang arrest warrant ni Sara, makukulong na rin yan. Paano yan? Di yung naiisip na pambato ng mga DDS sa presidente at vice presidente, parehong nakakulong. Paano yan? Paano yan? Yan mga kabunyog. Sa totoo lang, ang mga DDS, ini-entertain talaga nilang tandem, Sara Duterte tapos Marcoleta. Yun yung kanilang mayroong mga nagtutulak niyan. Bakit sinasabi nilang si Marcoleta daw ang magandang makatandem ni Sara? Una, bumilib sila kay Marcoleta na noon daw, sa mga survey, hindi lumalabas, malayo sa senador, pero nanalo. Pangalawa, pag siyempre naging katandem ni Sara si Marcoleta, sigurado na ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Yan? Kumbaga, at saka si Sara Duterte niya, taga doon sa Mindanao. Ito namang si Marcoleta, taga Tarlac at Pampanga yan eh. Yan, Luzon. Kaya magandang tandem daw yan. Yan yung yan yung linuluto sanang tandem ng mga DDS. Excited na ang mga DDS sa ganyan. Sabi nila, ito na ang malakas na panlaban. Hindi ito matatalo sa 2028. Sara Duterte at Rodante Marcoleta. Di ba? Yan yung ang problema nila ngayon, paano yan? Paano yan? Si Sara Duterte makukonvict sa impeachment. Matatanggal sa pwesto. Pagkatanggal sa pwesto, gugulong na ang mga kaso. Yung plunder niya, ngayon, pag lumabas yung arrest warrant ni Sara, makukulong siya. Dito kasi sa impeachment, hindi naman siya makukulong eh. Ang impeachment kasi, pagtanggal lang yan sa pwesto. Pero pag natanggal na sa pwesto, pwede nang kasuhan. In fact, may mga kaso nang nakapending sa kanya sa ombudsman kay Sara Duterte. Kaya lang, mukhang ang gustong mangyari ng ombudsman, pusin na muna yung impeachment. Pagkatapos ng impeachment, kung anong kalalabasan yan, sa kagugulong yung kaso ni Sara. Kaya, ang problema actually ni Sara, hindi lang impeachment eh. Hindi lang yan impeachment. Kasi may mga, yung kasing mga nakumit niyang mga krimen, plunder. Plunder din ang kaso niya.
Kaya pareho sila ni Marcoleta. Ang lalabas niyan, plunder kay Sara, plunder kay Marcoleta, mauuna lang na makulong si Marcoleta. Oh. Pero pag na-convict si Sara at gugulong na yung pag na-convict si Sara sa impeachment at natanggal siya, gugulong na yung ano niya, yung plunder. Ay mabilis na yan na ma-resolve ng ombudsman kasi ready naman ang mga ebidensya eh. Ha? Yan ang mangyayari diyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang pambato ng DDS sa presidente at vice presidente parehong makukulong. Mauuna lang yung vice president. Yung nakikita nilang pang-vice presidente nila, mauunang makukulong. Baka nga sa Lunes, maaresto na yan eh. Baka sa Lunes, bukas. Si Sara Duterte, medyo mahuhuli yan. Si tatapusin muna ang impeachment. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano na ito? Pag hindi naman na-convict si Sara, o paano pag hindi na-convict? Sabi ng ombudsman, ni Ombudsman Boying Rimulya, kahit hindi yan ma-convict sa impeachment, pwede pa rin gumulong na ang ang kaso niya. Bakit? Ay kasi ang Vice President hindi naman immune from suit and arrest. Ang President lang. Kumbaga, hindi naman walang immunity from suit ang Vice President. Hindi lang pinapagalaw ngayon yung plunder ni Sara kasi nga pinagbibigyan muna itong impeachment. Pero kapag hindi na-convict si Sara sa impeachment, hindi siya natanggal. Sabi ni Ombudsman Boying, mayroon silang paniniwala na pwedeng gumulong ang impeachment ay pwedeng gumulong ang plunder case ng Vice President. Kaya ano pa rin, hindi pa rin ligtas si Sara sa totoo lang. Hindi pa rin ligtas. Kahit hindi siya ma-convict sa impeachment, hindi siya matatanggal halimbawa sa pagka-Vice President, tuloy ang kaso niya. Bakit kasi hindi gumugulong yung plunder case ni Sara? Ang paliwanag nga ni Ombudsman Boying, tapusin na muna ang impeachment. Ngayon, dalawa ang posibleng mangyari sa impeachment. Ma-convict si Sara or hindi ma-convict. Pag na-convict, tuloy ang plunder. Tuloy ang plunder. Pag hindi na-convict, tuloy pa rin ang plunder. Kaya wala namang ligtas si Sara Duterte actually. Wala namang ligtas. Mga kabunyugma. At kapag may plunder case, aarestuhin ka, makukulong ka. Di pareho sila ni Marcoleta makukulong. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So, ano ito? Sa totoo lang, ang tandem na yan ng Duterte, ng Sara Duterte at Marcoleta, wala na yan. Wala na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.